pinakamalulutas natin para dito sa ating laban kung magiging match point na nga ba talaga or ipapalaga dito ng TLPH. Burrito, ang tanong pala sa'yo, approve ba itong Selena na to? Actually, bago pa niya i-pick yan nag-fill out na ng G-forms yan Ay, Alam may mo, G-forms. gano'ng katagal ba yung approval sa inyo? Mabilis lang. Akong bahala dyan. Same day, no? Same day Same approval. day, same day Sa iba kasi approval. may business days eh. Pero ito, dahil same day approval, parang same day din or mabilis din ang proseso ng mga bagay-bagay. Para dito sa ating game, may anything unusual ba? Joshi Cakes para sa mga heroes natin. Well, for Team Liquid PH, nabanggit na nga ng panel natin, this is too brave and too bold for Sanji na kumuha ng Farsa, knowing na may Gatot Kacha and Selena ang side ng Team Falcons. But the idea is, gusto nilang pabilisin yung ikot na kaya nilang gawin, considering that they have this Hilda as their roamer, hindi bilang XP laner. Ay, oo nga, no. Tsaka, ano rin kung pambubusit din ang goal mo, napakaganda rin talaga ng isang Hilda. Alam mo yung Hilda na yan, hindi mo rin pwede basta-bastahin yung damage ng mga palakol jutsu niyan di ba? Parang yung combo niya dito, no? Tama ba ako? Feathered Airstrike, tas isang kaltok. Oo. Pwede maka-solo kill. Ay, hindi pala solo kill, kakasabi ng ball. Feathered Airstrike eh. Pwedeng i-finish yung play. Yan, oo, Yan. tama. Tsaka isa pa sa idea is that yung mga traps ay pwedeng daanan ng daanan ni Daddy JP. Kasi may heal naman sa nanggagaling doon sa kanyang passive. Oo. So technically, ang gagawin niya dito ay mag-survey lang ng area, magbigay ng vision for Team Liquid Philippines and hayaan na si Sanford and si Sanji na gumawa ng play na gusto nila. Together with Carl TZ, knowing na naka-assassin din naman siya at mas mabilis yung kaya niyang rotation na gawin dahil sa shadows na kaya niyang ibigay. Ayan, oh. Let's see, kasi again, JP ay hinahawakan itong pagong. Tatama yung Abyssal Arrow! Yun ang inaantay! And Black TZ with that first ball. Federation na may nagamit ni Sanji. Pero nakabawi din ang isa dito si Carl TZ. Ngayon si JP, kalahati yung mababa yung buhay. Pero let's see kung ano ang naganap at magaganap pa. Kasi si Carlito ay namatay. Ganyan kasi talaga minsan sa mga pelikula. Kailangan lahat ng mga emosyon ay na-activate muna. And speaking of emosyon, Op! kamuti ka na si Daddy JP. Okay, atras muna si JP dito Owen. Naku, sinasalubong na. At tumama yung Abyssal Arrow. Bato sa Guardian. Pero kay TZ nakuha yung pagong na iyon. Tumama na naman. Grabe. And Black TZ ay nakabawi. Nakakadalawa na si Black. Pero si Kaya. Kyle tumawid din sa likod. Hinahabol yung ibon. At tatamaan ba na Abyssal Arrow? Hindi. At kakalma na muna ang Falcons. Ibon na ay malayang nakalipad. Tama. Nakatakas siya around that time. So 3 to natin score. Team Falcons naman ngayon, 1.2k gold. Medyo extended yung team fight natin, Joshi Cakes. Ano bang naging sitwasyon doon? Well, for Team Falcons, ang ganda ng nangyayari for Pew. Tumatama yung mga Abyssal Arrow niya on the rightest moment, on the rightest target. Now, for Team Liquid PH, kailangan mas pagigtingin pa nila yung pag-dodge doon sa arrows and look at Sanford flickering in! Hindi na naiwasan doon. And Owen ay sasalubong din pero namatay. A second death, by the way, ni Fio dito. Again, tumatama yung Abyssal Arrow niya pero kailangan niya rin pag-ingatan yung sarili niya. Yep. Nakita natin kung paano nag-adjust agad yung Team Liquid PH with that. Nakita ni Sanford na kanina pa tayo nababad trip dyan sa arrows eh. Why not tayo naman yung unahin natin si Fio mismo, yung si Lina mismo. Oo, tsaka sumakto din, parang hindi prepared yung Team Falcons around that time, kaya hindi din lumalaki talaga, lumalagpas ng 1,500 yung kalamangan dito ng Team Falcons. And in terms of XP, medyo nauuna si Kyle TZ as compared to Carl TZ. So, depende na lang yan kung makakuha mo na mauna ang maalin sa kanilang dalawa pagdating doon sa mga jungles. And dito na natin mapapatunayan na talagang Clash of Titans yung laban natin kasi sagot para dito sa dalawang teams. Oo, grabe. Umaagaw na nga rin ng Falcons ng mga farms. Nakuha yung green doon sa yung mga salagubang. Tapos yung bere nakuha din. Ang dami mga ininanakaw dito ng Team Falcons. Siyempre, kaakibat niyan. Pagka-delay naman para dito kay KRTC. Buti na lang doon yung orange na buff niya, no? Para at least kahit paano makahabol. Pero may nangyayari, Take note na naka-glowing wand na si Sanji dito. So, ibig sabihin ay talagang gusto muna nila ma-burst. Or medyo 5v5. ma-shred. Ma-shred tuloy. Ma-shred. Mag-shred habang nagre-raid. Tama, Doon pwede. sa kanilang Tama. mga kalaban. So, turtle ngayon. Nakita na natin. Under the shade of the turtle. Tama, ayan, Okay. naitawid na. Sige, Okay, naitawid. sige. Wait lang kasi merong salubong
na ginagawa dito ang Team Falcons at Team Liquid Philippines. Sanford and Flap TZ, nakikipaghawakan lang doon sa pagong. And yung mga traps from Pew, may soft reset na gagawin si Flap. And isipin mo, silang dalawa nagkakagulo dito at yung buong kupunan ng Falcons sa TL. Uy. Tapos yung dalawang jungler, tingnan mo naman, nagpa-farm lang. May sariling buhay lang sila doon sa bottom lane. At isa pa sa nagpapahirap dito for Team Liquid PH is that wala silang immediate hold or wala silang immediate lockdown skill na pwede nilang gamitin against dito kay Kyle TZ or even dito kay Flap TZ na nangungulit lang doon sa likuran. An arrow will connect but I doubt na papasok ang Team Falcons dito. A free turtle for the side of Team Liquid PH. Worth it ba yung naging trade dito ng Team Falcons? Kasi parang hindi na talaga nila tinry na i-contest yung turtle. Kasi si Uy, wait. Teka lang. Out of the Guardian, walang tinamaan. Pero yung Abyssal Arrow ay wala rin tinamaan. So, Team Falcons ngayon, again, nagagamit at na-exhaust yung kanilang mga resources dito. Habang ang Team Liquid Philippines naman, medyo kinakalmahan din lang ang sitwasyon. To answer back your question, no, okay lang din naman sa ngayon yung trade-off na yon na hindi kumuha ng turtle, instead nakuha naman sila ng turret doon sa baba, plus na-minimize pa nila yung casualty na pwede mangyari. They are just holding their 1.2 kay Goldie. Meanwhile on the top lane, si Oheb at si JP magkasama na silang sumusubok na pigilan yung scaling ni Super Marco. An arrow will connect. Pew, makakatakas pa naman. Okay. Oh, Super Marco. Apat to ha. Ngayon ay namatay. Si Super Macma kasama pa ng Torres sa itaas. Napakaganda ng pag-ikot doon ng Team Liquid. Tsaka normally bang nakikita natin na si Oheb sinasamahan na nila ni JP, parang expected mo na parang magkakaroon ng rotation doon sa area na yun. Kaya mabilis din naging movement ng side ng TLPH doon sa may top lane. So Team Falcons ngayon medyo nagsastruggle muna. Grabe teka na may lang. suntukan, AOG! Abot sa Garcia ay tumama. Pero natamaan din ng Tond. Lipad na naman yung Palipad. Ibon. Pero to the rescue na yung ninjang malupet. Si Carl TZ ngayon ay naka-atras din. At yung Feathered Earthshake naman ginagamit na rin ni Sanji. May mga ultimates na nabitawan, may mga ultimates na na-exhaust. At ilang segundo na lang para sa pinakahuling pagong na paglalabanan nila. Parang bawal dumaplis ngayon mga skills, parang automatic dapat magamit na agad at makapag-burst. Diretso yun si Sanford. Oy, si Sanford nga. Oy, wait lang. Chikan pa tumama yung Abyssal Arrow. Buti nilang kapos. Sakto sana yung Arrow! tama na. Oy, buti na lang walang trap. At nakaligtas pa rin itong si Sanford. Masaya pa rin ang Team Liquid sa nangyari. Just if ever na may kasamang trap yun, mamamatay talaga si Sanford. But for the turtle, knowing na wala si Sanford, this could be free for the side of the Falcons. Ay! Naku po, grabe naman yung batang kambing. Pero ngayon ay babatain din nila si Ogre kasi namatay na. At si Call TZ kailangan din lumayo. Nagamit yung Shadow Kill. Meron naman siyang one Shadow dito. Yes, Ay! sir. Pero Ay! babalik pa rin. Pinaglarawan! Grabe naman yung micromechanics ni Carlito the Great. Pero lalayo na rin ng Falcons. Ang batang kambing! Meh. Yeah. Grabe naman pasans during that time. And even yung mga shadow technique niya kanina, parang meron kang, parang sana yan sa arcade. Yung tinaas mo, tinaba mo, tapos pinindot mo pa yung dun sa dalawa Yung sa dalawa. taas. Oo, lahat combo. Combo. Oy, Ay, ayan na. Speaking of combo, na-combo rin. Si Flatty, si Abdul Sukan yung nagamit. Pero si Carlito ata magiging puti rin na. Nabasag kay Torres sa gitna. At mamamatay din si Ogwen. Nakadalawa sila Cartisi! dito. Pero andito na si Cartisi for the cleanup. Pero tinira pa rin Shadow Kill. Nasa likod si Carlito. Ngayon siya naman ang magiging target. Kaya lang napakabilis talaga. At quad shadow na naman ang pinasagot. Grabe naman yung ginagawa ni Carl TZ. And mind you, meron na siyang 1,999 kills. Isa na lang. Isa na lang ang kailangan ng batang kambing para makompleto ang 2,000 kill record. Oh, napaka-solid na nagiging labanan ng dalawang junglers natin. Kung mapansin natin for Caltisi, talaga nakafocus muna siya dito na tumaas yung kanyang level. Medyo malaking agwat in terms of EXP. So dumadating na rin tayo doon sa papuntang mid-game. So for Caltisi, 201. Para naman dito kay Cartisi, 213. So Powell talagang tumaplis lahat ng mga skills as much as possible. So sobrang liit na ng pwedeng sakop ng Team Falcons ngayon. Kahit yung top lane ay nasira na rin. Medyo mahirap na ito para sa kanila. Kaya naman ang ating real-time win rate, 58% for Team Liquid. And also, I would like to commend yung ginagawa. Teka lang! Grabe Teka na. lang! Nalikuran dito habang tumama yung mga buwal
Mula dito kay Sanford, napatulog na gamit. Pero kung mamatay si Sanji, ngayon ay kailangan na matras. Dito ni Sanford, Carl TZ ay nakakuha na ng kill. Ngayon naman si Carlito, ang magiging puntirya nila, kailangan na umatras. Pero si Carl TZ ay nakadalawa, magiging tatlo. Atras mula si Sanford at rekta na sila sa Lord. Sanford na lang natitira ngayon para sa side ng TLPH. Sinabi natin na talagang umuusbong na ang makabagong Kyle or bagong TZ. Sakto kasi parehas Kyle Carl para makatunog lang din. Pero Team Falcons ngayon ay makakapag-secure ng Lord. Ay, grabe itong naganap na to. Pero, by the way, Carlito ay opisyal. 2,000 kills. At siya ang rank first para sa kills. Oo, kasi kanina naka-1 siya. Oo. Ang kailangan niya kasi 4. 4 plus, ay 1 plus 3. 4! Galing! Tama! Di ba? Nanood na kayo magandang ML. Natuto pa tayo ng Ma- magawa ng Team Falcons ngayon. Yun din ang naging dahilan kaya nakasira din sila ng Torre dito sa may mid lane. Sinimulan natin yung laban natin na ang tanong ay kung makakamatch po gawin pero pinipigilan din dito ng TLPH. Grabe yung shield na, na ilalagay Oo. ni Flap sa sarili niya. Ayan, Kyle ay sumisilip din. At ngayon, available na rin Divine Clay para kay Kyle TZ. Ganun nakasakit yung damage output ni Kyle TZ, but for Carl TZ, mukhang kailangan niya mag-pick up dito ng Sea Halberd para mabawasan si Black TZ. AOG! O yun, tinamaan kaya lang masyado ata malalim dito si Ogen. Isa sa sakripisyo niya ang kanyang sarili. Pero Kyle! pumasok na rin ang komunal ng Sanji! Falcons. Sanji mamamatay mula kay Black TZ. Habang si Sanford narito na rin. Tamang sa Mahabol. maklang. Hahabol pa rin sila. Carlito Super makakatapak ng Cyclone Eye. I mean, ang Cyclone Eye tuloy ng trap. Oh, kasi parang parehas eh. Parehas Parehas. nga eh. Nasa skin kasi yan minsan eh. Oo nga eh. Gusto ko lang sabihin, sobrang sakit ni Super Marco. Yung mga players kanina ng TLPH na hinahabol sila, napaatras, bigla sabi, aray, parang sakit ng mga bala. But yeah, for TLPH dito, really have to commend yung sacrificial feathered airstrike ni Sanji kanina. Oo. Kasi wala na siyang buhay, siya yung tina-target, pero nilatag pa rin niya, even at the last moment na, guys, huwag niyo sayangin ang pagkamatay ko. Tama. Kumbaga, mamamatay na lang din ako. Ipagigiti mo ko. Sakto sa boses, mawala na rin eh. Wala. Tama. Okay, now let's talk about doon sa ginagawa ng Team Falcons na pag-cover every single time ng positions from Team Liquid PH. Remember, parang nakikita natin, Ogwin sa harap, Flap TZ sa likod. Then the other members of Team Falcons are just coming up sabay-sabay doon sa mga members ng Team Liquid to a point na hindi even ma-handle nung tankiest hero ng Team Liquid, which is JP. Eto na, narinig na naman natin ang ugong ng Lord. Kung madugo kanina, yung ating Team 5 probably magiging madugo din to. So una po pwesto sa ng Team Falcons ba naka-ready for the mission si JP at si Cartesi nandun din. Si Fiona kalahati yung buhay, pero kalahati na rin yung buhay ng Lord. Oy. Ire-reset na lang muna. Let's see. Bawal munang huminga. Sabi dito ng mga players natin, Uy. muntikan na. Di ka pa maabutan, buti na lang nakaiwas. Pero si Kyle TZ ay papasok at di ata maiwasan ni JP ngayon. Shadow kill. Ay kaya lang wala, parang walang masyadong damage. Flap TZ AOG! pumasok na AOG. Walang tinamaan pero tatamaan ata ng lintik. Flap. Si Flap TZ na inalapag yung Zaman Super Force. Marco! Sayaw-sayaw lamang muna din si Ohem. Pero kailangan na Ay! Aray si ko! Sanji. Naging numero si Sanji nang bigla. Double para kay Marco. Sobrang ganda ng naging execution dito ng Team Falcons. Sakala natin for TLPH. Sila makakabawi pero Ohem nandito na. Okay. Andito na ang tunay na paldo. Okay, Zaman Force, nilapag at tinamaan siya lang pana doon pero ginamit niya yung kanyang Purify para lang hindi makonektahan mismo nung stun. And Team Falcons ngayon lumobo na sa 3,000 kalamangan. And now we're going back doon sa sinasabi natin kanina na walang immediate lockdown, walang immediate hold ang Team Liquid PH to a point na sobrang laya ng mga members ng Team Falcons. On the other side, for Team Falcons naman, ang dami nilang crowd control, ang daming pwedeng humawak kay Carl, kahit yung pana, pero ngayon, si Ogwin na ang bahala. Uy, di ka na naman tamaan. Parang nakabang ako lagi ko may araw na tatama eh. Okay, ayan na Ayun naman na. yung araw. Okay, wala. Only arrow si Pew dito. Oo, 0/3 muna for this Lord attempt for both teams. 3.1k para naman dito sa side ng Team Falcons. Actually, 15 minutes na tayo. Yung pag dumating ka na sa game equilibrium, parang padamihan na lang yan ang ipon pagdating doon sa mga buy item, pag mga moments na talaga na gustong pumalag sa team or kailangan ng immortality and such. TLPH ngayon nag-aabang ng perfect timing at probably ito isa sa mga pinakamahabang Lord attempts for this whole playoffs. Wishing Lantern naman para dito kay Pew. Hindi na naman tumama yung araw na yon.
for few. Pero ang mahalaga, hanggat nakakapana, pwede pa. Okay, si Sanji ay rumonda na rin, palayo. Ngayon, hinahanap ata dito ni Ogwen, si Carl TC, nakatapak Aroy! ng trap. Ang sakit ng damage, down to 40%. Ayun! And ngayon, abot ang Ducati na gamit. Sa likuran naman na magiging buti. Pero sakto yung knock-up ng Lord. Super Makmak ay nakakuha din. Same with JP. Wow! Carl TC ang magwawagi doon sa Lord na yon. Rundown nagkukukol. Andun yung falling summon. Sasalubong Sinulubong! ni JP. Habol! Pero kaya bang patumbahin? Pop yung emo. Sobrang sakto Carl! na. Carl TC dito. Pipilitin ni Sana. Ay! Pero si Makmak, baril lang ng baril. Oh, Pero help! dito, sayaw Lumalaban, naman ang sayaw. sumayaw! Ayan na yung in-out. View dito, kinamahan pa. Naka-Abyssal Arrow and Trap. Ay! At si Carl TC ang lilinis ng lahat. It's gonna be a wipeout para din sa Team Falcons. Pero pang Lord, doon sa may bandang itaas, napakahaba. Nung naging team fight natin ngayon, nagkapalitan ng mga damages. Pero ito yata yung inaantay ng Team Falcons kasi si Sanford lang Sanford. ang dead depensa ngayon para sa TLPH. 10 seconds para kay JP. Ang tanong, kaya ba? Ang ganda ng paghawak. May mga minions na sumalubong. Andun yung electrifying 3 beams seconds, JP. para maklear yung wave. Hawak pa rin ni Sanford. Isasakripisyo niya ata yung kanyang sarili. Pero ang may panglock. Sinalubong, May sinalubong! panglock ba dito si Kyle? Parang wala ata. JP sasalubongin na. Ay! Sa baba! Sakit na nakahampas. Kaya ba ng mga AOG! Kaya ba ng mga bibitawan dito ng Team Falcons? At parang hindi na nga ata dahil ang Team Falcons ay match point na. Match point for Team Falcons. After that, makapigil hiningang team fight. Hindi ko na alam kung sinong titignan. Talagang nakita natin naman that for Team Falcons, they want this game. They want this match at hindi nila pinayagan dito yung kanilang kalaban na makaisa muna for the series. Napakatindi nitong laban na to, Chantel. Sobrang tindi talaga ng ating laban pero matindi din ang pag-uusapan ng ating panel. Kayo na muna. Maraming salamat sa ating mga casters at match point na nga para sa Team Falcons na ating natunghayan. Uminga pala kasama ang ating analyst na si Midnight. Midnight, hindi natin naisip na yung mga ganong klaseng galawan ay mapupunta sa very dominant 2-0 performance agad para sa Team Falcons. Ang nakakatakot dito, no? Familiar territory na yung pinaglalaruan dito ng Team Liquid Philippines. Pero nahanapan pa rin ng Team Falcons ng sagot dito. Yung Liquid Stampede, assassin to assassin na nakalamang pa rin sila. Getting that final Lord was very crucial for Team Falcons. At nakuha man ni Carl TC yung 2,000 kill mark. Pinag-usapan din natin to kanina, no? Baka mas iniisip pa ni Carl ngayon yung masasabi nating not so good na nangyari sa kanila na 2-0 ngayon ng Team Falcons na hinatid din ng ating MVP of game number 2. Walang iba kundi si Kyle TC on this joy performance. Nakita natin kung paano nga ba niya nilaro yung mga Lord fights na yun, yung mga biglaang turn papunta sa elbows, yung paghanap kay Sanji ng paulit-ulit. Nahirapan si Sanji sa larong ito with all of the antics at mga random stuff na binabato at pati na rin yung pagpasok ni Joy. Ako, masasabi ko, ito na siguro yung pinaka all-around performance ng isang Joy na nakita ko. Literal, ginawa ni Kyle TZ lahat. Ginawa niya mag-farm, ginawa niya pumatay, ginawa niya mag-pressure, and ginawa niya yung pinaka-importanting trabaho ng jungle sa isang game. Nagkagamit na sila ng ulti